Kakapasok lang na balita, 7 o 7 na ang kumpirmadong patay sa banggaan ng Philippine Navy warship at Chinese Coast Guard. Ang nakakilabot pa dito, 2 daw dyan ay naputulan ng ulo. Grabe no, sobrang lala pala talaga ng banggaan na yan. At ang nagkumpirma ng balitang yan ay isang Vietnam news agency. Until now pa kasi hindi umaamin ng China. Hindi rin naman ma-verify ng Philippine Coast Guard kung ilan talaga ang namatay. Basta ang alam lang nila may tao doon. Noong magpalipad kasi ang Philippine Coast Guard ng drone para imbestigahan ang banggaan, may signal jamming o pumipigil dito. Siguro ayaw pakita ng China na may namatay kasi itatago nila yon. But this time around, we were not able to launch drones. It's because we believe that it's the Chinese who are blocking our drones to take off. So hindi tayo nakapagpalipad ng drone para makuhaan itong insidente na to and also to document the illegal actions of the People's Republic of China. This is the first time that I'll be disclosing it to the public, no, that we were not able to launch our drones. It's because of we are suspecting that the Chinese have jammed the signal. Pahirapan naman ang Philippine Navy warship at BRP Teresa Magbanwa na magtaboy ng barko ng China. Sa kabuuan nga, may naitaboy na silang 7 Chinese ship at 13 Chinese maritime militia. Ang malaking problema nga lang, paalisin mo man ang mga yan, ilang oras lang ay babalik din agad. Ito nga ang mabigat na suliranin ng Philippine Navy. Kakaunti lang kasi ang barko ng Pilipinas hindi sasapat na napakadaming barko ng China. Tingin tuloy ni National Security Council Undersecretary, ginagawa ng China to dahil napahiya sila. Pinapakita ng China na malakas sila at hindi sila kaya ng Pilipinas. Kaya ito sila ngayon, nagde-deploy ng large amount of ships sa ating teritoryo. Siguro ito yung isa ng pamamaraan para baligtarin yung nangyari kasi very embarrassing sa kanila and they want again to project na their control para matabunan yung issue. Sinisingil ang Philippine Coast Guard ng napakalaking halaga. Pero paano tayo magbabayad? Kasalanan naman ng China. Hinabol nila tayo, tumatakbo lang naman ng PCG. Tapos sila naman ang nagbanggaan. Hindi tayo ang bumangga sa kanila. Paano tayo magbabayad? Sila nga nagbanggaan. Diba? I mean, parang hindi ko din magets yung mga statement na ganyan. I mean, sila nagbanggaan sa isa't isa, bakit tayo magbabayad? Meron din statement Sabi nila, magagalit na daw ang China because of the incident that happened. Bago sila magalit sa Coast Guard, dapat pagalitan nila yung mga CEO ng barko nila, no? The skippers ng barko nila. Because it's actually their recklessness and their dangerous maneuver that resulted to collision. But kidding aside, we are not going to pay any accountability for such incident. It's their own doing. It is their illegal actions that resulted to such collision. Sinagot naman ni Commodore J. Tariela ang isang tanong. Tutulong ba talaga ang Pilipinas sa China o nang pipikol lang? Ang tunay daw na intensyon talaga ng PCG ay tumulong. Totoo daw yan. Kahit nga binubuli tayo, buhay pa din kasi ang importante. Ang dahilan nito kung bakit they offered assistance sa China Coast Guard after the collision. Because we were actually suspecting that there was injury or even people went overboard dahil sa pagbangga ng PLA Navy sa China Coast Guard. So, it is true, based on the video, there are 4 people na nasa harapan ng barko. Tamang pagtama ng China Coast Guard, nawala na yung 4 na tao. Kayo, anong masasabi nyo sa hindi pag-amin ng China? I-komento sa baba ang inyong salubin.